Okay, hindi kayo ang mensahe, no? Ito sa kaluwasan, yung pinaka-importante sa tanan. Ang kaluwasan yun kay simple at dilis kaluwasan, ngayon nga, sayang na ito pag-alagad sa Ginoo, makita mo kabalo sa itong kaluwasan. Muna nga, atong siguro yun ang atong kaluwasan. Kung ganang kaluwasan na atong naangkon, atong po na siyang dipinsahan. Ang kaluwasan, tinagi sa grasya sa Ginoo, tinagi sa pagtuo. Sa itong pagpaday mga kaigsunan, nalita sa itong hugna, akong ihangyo ang tanan sa pagpanindog at ito ang buhay ng Diyos, tinagi sa itong katagsa ng mga pag-amot. Bless the Lord, O my soul, O Lord my God. Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Who coverest thyself with light as with a garment, who stretches out the heavens like a curtain, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walk upon the wings of the wind, who maketh his angels spirit, his ministers of flaming fire, who laid the foundations of the earth, that it should not be removed forever. Alam sa pangako, Pastor Ronel. Labing lagi ito, balaan mga Diyos, salamat naman sa mga pulong. Salamat sa mga kayo sa kinabuhi ng Diyos. Panangini, ang among diba na worship karon, nga among pining masaktan, ang imong mga pulong ng Diyos. Tuwa, magdudua, ihatag ka namo ang imong pulong nga mahaon sa among kahimtang karon ng Diyos. O galay ko ka sa mong kinabuhi, salamat sa mong pagtubag sa mong pagampo. Hindi na nagpuntago ng Diyos. Among ihalad, ang among kinabuhi na nakalim. Ang tabog himaya, na nakalimot ng Kristo Jesus, ang maluluwas. Amen. Atong mawitan mga kaigsunan ang hymn number 85, Gugma sa Diyos. 85 sa atong mga himnal. Okay, atong verse 1, verse 2, and verse 3. Verse 1, sing. Ang kalaukianon sa dagat sa salan, sa makintas na alon, may kalawasan ko. O sa walang malugay, sa akong pagkuhan, kiluwas mo sa akan sa dagat. Gugma sa Diyos, gugma
And running over shall men give into your bosom, to the same measure that withal it shall be measured to your hand. Now ito ang hymn number 174, sa paghatag sa tuwang tithes and offerings sa tubig na Diyos. So ito ang verse 1 and verse 3. Verse 1, sing. Brother Jude. Magkapunta, Diyos nga labing balaan, dalaygon ka ni kapuntago. Dalaygon ka sa mga pulong karon na padayag mo sa mga usan na lang. Ikaw magalikon sa mga usan na kini mga pulong karon, may maghahatag ka na aron kami makadipisa. Kung salamat usab sa kapuntago, dibisan pa ni sa lapianong bahin, ikaw sa mga panalangin ni na makahatag ni kalambuan sa mga iglesia o ikaw sa mga panalangin sa mga buhat sa mga kamot o kinitanan ikaw sintro ni Amahan ang kandigay pasalamatan pinagi lamang sa mong Ginoong Jesucristo mga manluluwas. Amen o Amen. Kapagpalay, naligtas sa pamahay, magawin ko ng Diyos. Umalat. Amen. Walang pag-awit. So, diri sa Bisaya, no? 79 sa himna ng Bisaya. Naguluha din may awit ang kasing-kasing ko. May awit ang kasing-kasing ko, isaaran ko ni Jesus, di ka mahadlok ni ako, akong
Nindot kayo ang mga mumusabi sa mga kanta, yan kita sa hingal. Hingaw niya ka ito makahimong inspirasyon sa mga usa kung makapahimong sa nato andam karon sa kaduhang pamati nato sa pulong sa Diyos. Katay gayon, ang Pastor Ned. Okay, salamat po sa mga nag-special number. O ato ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong aplihan ang atong mga Biblia. Atong pag-isgutan, mag-igsunan is about obedient. Ang pagka-masulundon, matinumanon, faithful man, pagka-masulundon. Diha sa ato ang buhay na Diyos. Hebrews 11. Verse 25 to 23 to 25. Hebrews, book of Hebrews, chapter 11. 11, 23 to 24, 25. Ingon dre, tungod sa pagtuo si Moses, sa dihang siya miabot na sa mga tuig, nagdumili nga tawgon nga anak sa babaeng anak ni Faraon, nga nagapili hinuon sa pag-antos o kasakit uban sa katawan sa Dios, kaysa pagpahimulos sa mga kalipay sa sala sa usa ka panahon, nga nagapalabi sa pagtamay sa iya ni Kristo, nga labaw pa nga mga bahandi kaysa mga bahandi sa Egypto, kay siya adunay tagad ngadto sa pagbalos sa ganti. Labing gamhanan na mo nga Dios. Ablihi ang mga mga kasing-kasing, gawin mo mga pulong o Diyos, yano nga mutubo sa mutagsatag sa mga dugay. Kuha ang mga pangunahuna na tawhanon, kuha o Diyos ang mga nakapabalaka ka namo, aron ma-focus namo ang imong mga pulong o Diyos. O ang usab nga hangyoon ang balang espiritu nga muhatag kanamo o katin-awan sa mga pulong nimo o Dios. Kining tanan among gipasalamatan. Amen. Now, in Hebrews chapter 11 verse number 24 to 25, nagahisgot ka naman ito ni Moses mga kaigsunan. Bisan sa mga excuses kung imong basahon ang book of Exodus chapter 3 hangtod na sa mga unahan nga mga chapter, mabasa nimo ang mga excuses ni Moses. Grabe ka, dagan siya mga excuses. Pero taliwala sa iyahang mga excuses, doon na kay mabasa nga kung unsa kadagan niya excuses, ing anak pud ka lig-on ang iyang pagsunod sa Dios. Gani pa tungod sa pagtuo na nalatid siya or nahipatik siya sa mga heroes of faith. Di ba? Verse 24, tungod sa pagtuo si Moses, sa diyang siya miabot na sa mga tuig, buot pasabot sa diyang nahamtong na siya, wa siya musugot nga tawgon siyang anak sa babaeng anak ni Faraon. Nga naman, si Moses God, gipaanod maguni siya sa sapa o suba. Tungod kini atong panahon na si Faraon nagpasugo nga ang tanang mga lalaki ipapatay. Okay? Ipapatay ang mga tanang mga lalaki nga pagkatao po. So tungod kay ang mama ni Moses, kita niya nga kuting bapuha ko bataa. Di po sa siguro ingon na kubatik din daw nga yun niya. Iya nakita ba nga grabe sa yung gugma po ang isulat sa Biblia kay nakita niya nga healthy kay bata, gwapo kayo. Ibuta na lang niya og basket. O niya gipaanod sa suba. Iya samtang ga ano daw hinera magbasa suba ka hinera maginod sa tubig na. Dito ang ginon ng mga bata. Timing kayo ang anak ni Faraon uban siya mga barkada nga babae. Nangaligo sa suba. Doon ay nakakita sa mga basket o pag-abli usa ka gwapo nga bata makigsunan. Doon man sa diyang gitanaw na niingon ang anak ni Faraon nga babae nga ang kanang mga bata ikaw mo'y matiman anak o suhulan na ka. So,
Gi-adapt niya ang mao nga bata, nga mao si Moses. Pero sa dihang nakamatko na sa buot si Moses mga kaigsunan, wa siya mosugot nga tawgon siyang anak sa anak ni Paraon. Gani pa gipili ino niya ang pag-antos og kasakit uban sa katawan sa Dios. Buot pasabot na ilalom na ang Israelites kaniadtong panahon sa panahon niya. Okay? Sa dihang na ilalom na slave na ang mga Israelites, mas gipili niya nga moadto sa dito sa iyahang mga kaigsuonan kaysa pagsabay sa mga Egyptian. Kaya ang Egypt ato panahon na, kunti naman pagkalambo, ilambo na kayo. Sila ko'y sumala sa pag-study pagtuon, sila maoy unang nakamugna og sudlay. Sudlay ba? Oh. Kaya ang mga Egyptian nga mga babae, mga takas kinabuko. Kunya, mo na siya. Ibutan na ito, mga haruhay na nilang kinabuhi. Pero gipili ni Moses ang kinabuhi nga ubos kaysa pagpahimulos sa mga walay hinungdan nga kalipayan. Obey. Diba? Sunod yun siya. Sa ito pa, dili pwede nga atong tutukan ang mga excuses ni Moses. Dagat yung excuses niya. Sigaro na pa mga wali madungan itong graphic excuses si Moses. So, bisan pa man sa mga excuses niya, doon na po rin siya mga dagkong mga butang na nahimo para sa Ginoo. Kung kita'y subuon, di ba? Lagi ubag, ikaw wali naman na ito. Magparagana ka? Wali rin na. How much more kung, Moses, huwa akong katawan dahil sa Egypt, kabalo ko siya kung unsa ki-influence ang Egypt. Example, Brad Roger, itong kag Marawi, ito dito mga Israelites, subuon ka, magkayo ka nga, maglibog juga. Siya mong pagkatawanan, bisa ni Jonah mga kigsunan, dili ni mo magdita, makaingon nga, Diyos ni nagsugo na ako. Di ba kita mo ito masugo at manilhig, tumama, silig na na. Unang, dili ni mo maakusaran, dili ka makajudge ni Moses, nga grabe ang excuses tungod kay dili lalim. Dili basta-basta ang gibutang siyang abaga sa Dios. Di magkakatauhan mo na. Bantag magdaka siya ganito, di ko patuon ako. Di man na nagtawon sa Israel. Apan tungod kay ang Dios mo ay nagsugo niya, basta tawgon ka sa Ginoo, yung kay mahimo. Ang pagtuman na lang yun. Tuman siya, bisan sa kabuga siya dughan kay nayang nahadlo, kabalaka, kasi di siya tuhuan. Pag-adto nito, kuha niya ang mga katawan sa Israel. Yes, sabi nakuha na, nakalabang na sila sa dagat. Grabe mga excuses po ng mga katawan sa Israel. So grabe struggle mga kaigsuunan. Usa ka nasod mo na yung gikuha mo dito. Unya, maingon, di ta ka criticize lagi, usa ka nasod sa Israel, imong gikuha. Ikaw mo ay nagdumala, di ba gilalim nga nagdumala ko nga di kita nagtan dire? Mas mo ka Moises magigsunan? Muna nga taliwala sa nahimo ni Moses nga mga pag-disobey, pero doon na po siya nahimo nga dagkong mga butang makigsunan. Kinumdo mo nga namatay naman si Moses. Unya bisan sa iyahang pangidaron asa na mabasa ato sa pagkamatay ni Moses. Numbers na ba na siya? Ito, namatay na si Moses ba? Last chapter sa Deuteronomy. Okay. Deuteronomy chapter 34. Makita mo niya nga pinangga siya si Ginoo. Bisag wala siya kaabot sa promised land, ipakita siya. O si Moses pitungas gikan sa mga kapatagan sa Moab ngadto sa bukid sa Nebo, paingon sa kinatumyan sa Pisga, nga atbang sa Jericho ug ipakita kaniya sa Ginoo ang tibok yuta sa Galaad hangtod sa Dan, ug ang tibok ni Tali ug ang yuta sa Ephraim ug sa Manases, ug ang tibok yuta sa Juda hangtod sa dagat sa Kanawayan, ug ang habagatan ug ang kapatagan sa walog sa Jericho, ang lungsod sa mga palma ngadto sa Zor. Kung kaniya ang Ginoo kini mao ang yuta nga gipanumpa ko kang Abraham kang Isaac kang Jacob. Sa pagingon sa imong kaliwat kini gahatag ko. Gipatan-aw ko ikaw sa imong mga mata
apan dili ka makadangat dito. Busa si Moises ug nalagad sa Ginoo, namatay dito sa yuta sa Moab, sumala sa pulong sa Ginoo. Gipakita siya. Sa ato pa, gituman gihapon sa Dios ang iyang mga saad ngadto ni Moises. Dad siya dito sa promised land, pero tungod kay tiguan kay si Moises, gipakita siya. Makita nimo diha makigsunan nga bisan sa nahimo ni Moises nga mga kapakyasan, doon na po siya dagkong mga butang na natampo diha sa katawhan sa Dios. Now, Jesus Christ is the model of obedience. Siya ang pinaka-top model kung mag-isgot ang obedience. Okay? Nga bisan sa iyang pagka-Diyos, tinaog sa kalibutan, gituman niya ang sugo sa amahan, kaya ang amahan mo ay honor, ang anak mo ay kanang tighimo, tigbuhat sa plano, ating siya tigtuman sa plano, o yung Holy Spirit mo ni administrative, executive, si Christ. Now, ang pag-obey ni Christ dili para sa kaugalingon magsunan. Ato inumduman, kundi para sa atong kaayuhan. Ang iyang kamatayon. Every obedience has a fruitful reward. Inumduman nato magsunan, matag sunod. Matag himo nato sa pagsunod adunay mabungahon nga ganti. Every failure has a second chance. Every obedience has a fruitful reward, and every failure has a second chance. Kung na-failure ka sa pag-obey sa Ginoo, na may second chance. Di ba? Napakyas na ko ang Ginoo sa miyaging tuig. So karon tuig ako paninguwaon nga matuman ako ang gisugo sa Ginoo. Doon ay gitawag magigsunan o blind obedience. Abot pasabot ni Simba nga wala makaila sa Dios. Ni Simba nga wala malipay. Gitawag ng blind obedience. Kana bang ni Simba ka, yung kay nakuha nga pagtulunan, nga nigawas ka nga empty lang gihapon. Blind obedience tawag na magigsunan. Ni Simba pero wala makaila sa Dios. Ni Simba pero wala malipay. Sumuna ka kung once ka musimba ka magigsunan, dapat anaa yun ang pag-focus sa pulong sa Ginoo. Ang mugawas ta nga adunay nakotlo nga pagtulunan. Sa di pa ta musimba, ibutang binato dahil sa itong nahuna kasing-kasing nga Lord, sa akong pagsimba karon, ikaw ang akong simbaon. Makikistorya ko nimo, makikistorya ka nako, maminaw ko nimo Ginoo. Di ba? Ang pagsimba makigsunan, dili na siya makapahugas sa atong sana. Doon na may ipang-post na sa Facebook na pastor o bata. Ingon ang bata na pastor, kanang na limpyo naman ko, na luwas naman ko, kung siya may kapuslanan kung simba pa ko. Ingon ang pastor na ang akong ipaagi niini ang tubag nako. Pagkuha og bukag, unya sudlig tubig dito sa una o tubig dito sa sapat. O sa bukag posisyonan, di pa gid mapuno. Niingon si niingon niya mas pastor, di pa mapuno. Siya ay lang sudlig, di pa gid mapuno. Kuno na ba butay nga awason, butay nga awason. Pag 3 times ingon siya na pastor, kung sa may pagtulungan ni yun na pastor nga sama sa mga imong ginabuhi niya na bukag. Bisan og dili ta mapuno kay dili man ta perfect. Pero tanawa ang bukag nalimpyo sa sige butang sa tubig. Sa ato pa kini pagsimba magigsunan, dili ta perfect. Bisan ang nagwali ninyo dili perfect. Pero tungod kay ang atong gisimba mao man ang perpekto, himuong limpyo ang atong kinabuhi. Kana bang mapahinumduman ta? Mapahinumduman ta sa mga butang na diin asa kadapitan na pakyas. So, obedient. Number 1. Obedience is the very best way to show that you are believing or that you believe. Ang pag-obey magigsunan mao ang pinakamaayo nga pamaagi
nga gipakita nato nga nituo ta niya. Nituo ta sa Dios. Nituo ta sa iyang mga pulong. In Deuteronomy chapter 11 verse 26. Kung sa may giingon niya sa 11:26 sa Deuteronomy. Ingon dire 26 to 28. Apan karon ako magabutang sa tubangan ninyo niining adlaw sa panalangin o sa tunglo. Ang panalangin kung magapatalimugan ninyo ang akong mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga ako gitudlo gani kaninyo niining adlaw. O ang tunglo kung kamo dili magpatalimog. Blessing and the curse. Kung mo-obey ta, i-bless ta sa Ginoo. Kung mo-disobey ta, kanang tunglo niya, dili na tunglo nga mamatay ta dili. Mao na ang status sa usa ka tawo nga walay blessing. So, obey or obedience is the very best way to show that you believe. Kisa mong tawhana nga ang iyahang pag-obey sa Ginoo gipahaon gyud niya sa iyang kasing-kasing. Si Abel makigsunan mo ni number 1 example. Si Cain i-obey siya pero bukat niya lugan. Si Abel ang iyang trabaho farmer. Di ba? Farmer man siya, nanang carrots, kamote, sibuyas. Karon naghalad siya. Pero ang motive siya lugan dili mao. Si Abel magbalantay og karnero. Iihawa niya ang Dios uban sa eksaktong motibo alang sa kaymayaan sa Dios. Ang gituman ang Abel. Kung tungod kay wala man gitamon sa Dios ang halad ni Abel ani Cain, gipatay ni Cain si Abel. So, ang pag-obey mga kaigsunan usa ka na kabutang nga nagpakita nga nituo ta sa Dios. Pareha ng batak. Nga kung imong suguon ug gituman buot pasabot nituo siya sa imong gisugo. Ikaduha, obey is better than sacrifice. In 1 Samuel chapter 15 verse 22. 1 Samuel 15:22. O si Samuel miingon sa Ginoo, may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunod o sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog sa Ginoo? Aniya karon ang pagsugot o ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad o ang pagwali kaysa tambok sa mga laking karnero. Sa ato pa, obey is better than sacrifice. Kaya namay ni obey pero dili willing ang kasing-kasing. Dapat magsugod yun siya sa atong motibo magigsunan nganong nituman ka. Nituman ng kuani kay nato sa istorya magigsunan niya. Ang pastor di pwede mo absent, di mo mawali. Ang membro pwede na absent di mo mawali. So, kung ang pastor napugos na siya sa pagwali, yan, natulubago. Di ba? Ato maning individual na ato ang tulubagong si Ginoo magigsunan. Pero usbo na ko ang pag-obey, magsugod yun na siya sa atong kasing-kasing. Sama sa gibuhat ni Samuel, nga obey is better than sacrifice. Kaya bisang pag-unsa kanindot ang imong gihalad sa Ginoo, apan kung wala ka mahimong obedient niya, dili na makapahimuon sa Dios. Number 1 nga itong gihimo nga ni-obey na sa Dios, ini pagsimba na ito. I-obey ka niya. Dagan, naapit tayo mga buhatulong doon. Natay gustong trabaho natay gustong buhaton, pero mas bulahan ang ingon pa Biblia nga obey is better than sacrifice. Kaya sacrifice niya mo na ang paghalad. Or, arita sa nalimot ko ito sa Book of Acts magigsunan nga about obedience siya po. Giigna ni Apostle Peter nga mas mayo among unahon pagtuman ang Dios kay sa tao.
Oh, wala siya. Nakakasawa. 5:59 sa buko box. Kunya si Pedro ang ubang mga apostoles mitubag ug miingon, kami kinahanglan nga mutuman sa Dios kay sa mga tao. So, makita ni mo diya nga gi-priority gyud nila ang Apostol Peter ang Dios kay sa mga tao. Pero sad to say, mga igsoon, no? Nga usahay dunay mga Kristohanon or dunay mga pipila ka mga Kristohanon nga mas giubay nila ang tingog sa tao kaysa tingog sa Dios. Example, ari ka sa mga pagsimba, kung di ka musimba ka doon, dagang mga rason ng mga parents nila. Simba ka, palayason di ka, simba ka di ka, kung ano siya, kung dago siya sa trabaho. So tungkol sa kahadlo, wala ko tuman. So sultihan ka mong mag-igsunan, once nga tumalo na to ang pulong sa Dios, once nga tumalo nimo ang Dios, pakit-on kaniya kung kinsa o unsa siya sa imuhang kinabuhi. O di ba niya? Nga mag-challenge mo ganagon ka ng pag-obey? Challenge na. Gi-challenge na sa Ginoo. Kung tinuod ba kita nga mituo, kung tinuod ba kita nga musalig, kung tinuod ba kita nag-alagad niya. Kung ito nag-ingon niya diya sa Isaiah chapter 1 verse number 18, umari ka mo karon. O usahan ta ang pag-uusay nag-ingon ng Ginoo. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pag-apos ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Kaya pag-ingon niya, umari ka mo karon, obedience. 19, kung kamo mubuot, if we, what's that in English? Yeah? If we be willing and obedient, we shall eat the good of the land. Sa ito pa, kung mutuman na kita, ato yung pagkakanon ang maayo dahil sa kalibutan, ang blessing na diskutan din ang pagsunan, maangko na ito ang blessing kung willing, obedience na. Bahalag, kapoy na tulawas, obedience na po. Bahalag, kailan tanong na, tuman na po. Kaya ingon verse 20, apan kung kamo magdumili sa musukol, lamyon kamo pinagi sa espada, kaya ang bagpa sa Ginoo namulong diinig. Unsa daw? Kung kamo magdumili ug musukol sa ato kung dili ko ta mutuman, sama ra nga naghimo ta sa atong kaugalingong mga pamaagi o gisukla nato ang Dios. Wa ta mosalig ina. So, ang angay buhato mag-igsunan, obey. Obey rin kita. Kaya mo mag-gisulti sa balaan na suratan. Gusto ka blessings? Obey. Kung gusto ka o why blessings, disobey. Nga, kapag disobey, mag-igsunan na lang yung mga consequences niya. Kung wala naman tumahan ang pulo sa Ginoon, nagang mga consequences sa ito ang kinabuhi. Mismo sa kapagalingon, makabantay na na, hindi siya maayo. So I hope mga kigsunan nga bisan og dagat mga butang nga napakyas ta atong paniwaon nga matuman gyud nato ang mga sugo sa pulong sa Dios. I hope nga nasabtan nato o maginampuay ka mga kigsunan sa matagusan nato. Matuman gyud nato labi na ang pagsulwining kay mao gyud ang number 1 nga sugo sa Dios sa iyang iglesia. Pag-share sa pulong sa Diyos. Bisan sa text, chat, Facebook, o bisan unsa nga pamaagi, makasangyaw ta sa maayong balita. Ginoong Diyos, karabing gamanan sa namatamaan ng takna sa pagtuhon. Salamat o Diyos sa mga pulong, yung itudlo ka lang. Kasalua kami o Diyos, musahay, wala yung ubay mo. Apan salamat sa mga pulong karon nga nagpahinundom ka na nga ang pag-ubay mao din ang pinaka-the best nga pamaagi nga amon mapakita nga kami misalig, kami mituo nga na kanimo o Dios. O niya mas maayo pang obey kaysa paghalad o Dios. Kaway kapuslanan ang paghalad kung among motibo sa kasing-kasing hindi maayo.
Sa tabangin kami o Diyos na mapahinumduman kami kanunay na mahimo kami obedience Christian. O Diyos, kinintanan among kilauman. Amen. For responsibility of our sins. Okay, kapis pagdaran sa pulong sa Diyos. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Natang sumunod sa pangalimutan ng Bidyen, pasabot na pabiling kadiha sa Ginoo. Agi response sa mga mensahe ng ito ng hymn number 229. Pabiling kanunay sa Ginoo. Going to ng verse 1, verse 2, and verse 3. 229. 229 sa itong mga himnal. May kalinaw hindi. Verse 1, sing. May kalinaw hindi. Iyanin mo hanto. Kalinaw na di mawala. Isang taong ito at sa pagsulay magpabilin ang kalinaw niya. Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabiling kanunay sa pagtuon. Piling ko na kalitan, kay nagsaad siya. Piling ko niya kalitan, o biyaan. Nagkakapahan yuta sa pagkawin sa kalinawan ng mundo. Iyakan inuman ang tanang kasubok sa kalinaw pinalitan niya. Pabiling kanunay sa Ginoo. Pabiling kanunay sa pagtuon. Piling ko niya kalitan, kay nagsaad siya. Piling ko niya kalitan, o biyaan. Lumalabay piling akong kinabuhin, inyong tagagipoy nato. Kung saan taon niya nakubalik siya sa himaya, ako dato niya. Nalindog na. Pabiling kanunay sa Ginoo. Pabiling kanunay
nga ning takla sa kautuhon. Salamat o Dios imong mga pulong imong ipadayag, imong ipaabot ngani kanamo gikan sa Sunday school ngadto sa divine worship Ama. Imong mga pulong nga nagtudlo kanamo, nagapahinumdom, nagapahimangno o Dios. Salamat sa imong mga blessings nga imong gihatag kanamo nga niya kami sa katapusang Domingo o Dios sa bulan sa Nobyembre. Patol usab kami sa bulan sa Disyembre. Wala kami masayod. Apan nasayod kami kung kinsa ka nga among ginagaran. Tabangi kami o Dios nga ang among pag-alagad nga kanimo mahimong mabungahon, mapadayonon, pagpabilin nga kanimo. Kung himaya, among ibalik nga kanimo, ihalamang ni Kristo Jesus nga among Dios manunod. Amen.